magkaroon kami ng pag-asa, ng buhay, ng liwanag. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na yung mga makita namin, Lord, yung mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. At Lord, ito yung mag-lead sa amin para mas lalo ka naming maparangalan, may taas at madakila. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Tunay nga ikaw ay mabuti at tapat. Maaasahan. Nakakakilala sa amin. Nakikita kami. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Sa'yo namin ito binibigay. Pinagkakatiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Amen. Tunay nga na ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen po ba? Amen. At tunay nga na sabi sa kanyang salita, ang kagalakan ng Diyos ang siyang ating magiging kalakasan. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Atin po itong awitin.
Amen. Hallelujah, Lord. Patuloy ka maparangalan sa gawaing ito, Lord. May taas ka. At Lord, maging align, Lord, ang aming puso, ang aming isip, Lord, sa pakikinig ng iyong salita. Patuloy namin itong maintindihan, Lord. Gamitin niyo, Lord, ang aming pastor. Salamat, Panginoon. At tunay nga na patuloy na maghari ka sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pagsamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo magsiyo po. Praise the Lord. May magandang umaga po. Kawayan niyo po yung inyong mga katabi. At huwag po kayong magugulat. Bakit para yatang wala yung mga iba? Marami po ngayon sa ating mga kapatiran ay nag-staycation. May mga loved ones na dumating. May mga reunion na kailangang atensyonan. So, yan po yung part ng pagiging tao. Amen? At siyempre, alam natin na precious ang bawat time. Kaya ito yung panahon na bago matapos ang summer ay nagkakaroon ng pagbabanding moment. Amen? And speaking of bonding moment, ito rin po yung bonding moment natin kapag dumarating ang linggo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? So ilang announcement lamang po sa Sunday, that will be May 31, one service lamang po tayo ha. At kanina po, may mga nag-first service ng 7 a.m. So sa ating CTF San Mateo, we have two services, isang 7 a.m. at isang 9 kada linggo. So this coming Sunday, May 31, that will be the last Sunday, one service lamang po tayo at 7 a.m. Bakit po? Kung paano ito'y ating nang nai-announce ng mga nakaraang linggo dahil po makikipag-joint service tayo sa ating CTF Montalban na magdaraos ng ika-36 church anniversary. Palakpakan nga po natin, Lord. Amen? 36 na. At 9 o'clock po ang service nila, kaya after ng gawain natin dito, doon po tayo magse-second service. Magpo-proceed po tayo doon. So, kindly remind also your loved ones, your friends, our brothers and sisters regarding this. And since na ito ay nai-announce, I hope ay naka-mark na itong kalendaryo sa inyo. At the same time, ay magsosong number po tayo doon, special number. Kaya kami po nananawagan this coming Wednesday. Yan. Holiday pang Wednesday, 5 to 7. Lalo na po sa ating mga parents, suportahan po natin ang simple song number presentation ng ating CTF San Mateo dahil tayo po ay nahilingan na magkaroon ng song number. At maganda po ang kanta at napakadali lang naman ding sabayan. Kaya if you are interested, I hope you are interested. This coming Wednesday, 5 to 7 p.m., mayroon po tayong practice. That will be the last practice po. Kasi po ang dami pong mga naka-schedule na mga dapat atensyonan ng mga activities ng ating sambahan. And regarding for the practice, wala ba today na practice? Ate, ayan, si Ate Eunice, wala bang after daw nitong nakamustahan. Sisingit daw ni Ate Eunice mamaya sa mga pwedeng maka-joint. Ay mamaya po, aside sa Wednesday, May 27, meron din pong practice muna uli. Kakahapon nag-start na po sila. So I hope po ay malinaw po yung aking announcement. At speaking of Wednesday, dahil ito nga po yung holiday at last Friday na po tayo. Remember, last Friday na tayo. Pag last Friday na, itong darating na Friday, that will be the last Friday of May, that will be May 29, nagkakaroon po tayo ng all-night prayer. So ang all-night prayer po natin, mag-start ng 7:30, kaya wala po tayong prayer meeting sa Wednesday. Kundi sa Friday po ng alas 7:30. I hope po ay klaro yung aking mga naging announcement. So let us pray for our tithes and offering and our seeds sa Israel and sa building. Amen. Aming Ama, not by might nor by power but by your Holy Spirit na lahat pinagiging matagumpay. I-bless mo nga pong tunay aming Diyos ang bawat gawain, activities na meron pang yung mga anak. Lalo na po yung mga kapatiran namin na nasa iba't ibang panig ng lugar ng Pilipinas. At alam po namin na ikaw po may likha ng pamilya. Salamat po na ingatan mo po kailang mga bonding moment.
makarating sila doon ng buong ingat hanggang sa kailang pag-uwi sa kanilang tahanan. At kami rin po dito, this is our bonding moment to you. Salamat po aming Diyos. And also as we give our tithes, our offering, our seeds, ikaw po siya may taas. Maging mabangong halimuyak itong mga pagkakaloob namin sa iyo. Sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Thank you. Praise the Lord, malapit nang magtag-ulan. Yung iba excited sa tag-ulan dahil ma-overcome na natin yung init. Pero sa spiritual na buhay, meron ding tinatawag na summer or drought season. At napakahirap ng drought kasi sa agricultural na setting, pag wala pong ulan ay mamamatay ang mga halaman, magkakatuyo ang mga damo, at it means famine. Sa Bible, marami pong tagpo na nagkaroon ng mga tagtuyot. At yung mga tagtuyot na yan ay ilustrasyon lang yan ng kahalagahan ng spiritual na shower or spiritual rain. So ibig sabihin, kung hindi maganda ang tagtuyot sa literal, dahil nagkakos ito ng drought and famine and scarcity, kakulangan ng pagkain, and then kagutuman at pwede mag-lead sa kamatayan. So in the spirit, pwede rin ang isang mananampalataya ay dumadaan or pwedeng dumaan tayo sa tinatawag na spiritual drought or spiritual na katuyuan. At walang exempted dito. We all experience dryness. May mga dryness sa buhay ng isang mananampalataya na paminsan-minsan ay natatagal ng konti, at kapag natagal ng konti, it could lead to a terrible spiritual famine. And iyon po ay isang napakahirap na karanasan. So, nangyayari po yan sa mga Israelites, no? Nangyari yan sa maraming mga panahon sa Bible, pero sinamantala din ng Diyos na yung mga panahon na yan ng katuyuan, dun din si Lord gumawa ng himala. Dun din si Lord ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan. So I do believe sa panahong ito, mayroong maaring meron nakakaranas sa atin ng spiritual drought, pero huwag kayong mag-alala, may sagot ang Panginoon sa kanyang salita. So, ang question, ang akin pong topic ay may pamagat na, anong pamagat? Yung pong generosity sa Bible, ang naging paraan ng Diyos para ma-overcome itong tinatawag na kasalatan. So meron tayong babasahin mamaya ng mga istorya kung paano na-overcome ito pong spiritual drought because of tinatawag pong generosity. Pagiging bukas palad. Amen? So tayo po'y manalangin. Shall we pray? Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Panginoon,
Kalooban mo, O Diyos, sa umagang ito ng iyong salita ay aming pong mapakinggan ng very powerful. Ito po ay talaga nga pong kumilo sa aming mga puso, kaya ang salita mo ay parang ulan. Ito'y higit pa sa ulan, spiritual na ulan, na didilig sa aming mga puso. At ito po ang sagot sa katuyuan na pwedeng nararanasan po ng iba sa amin. At ito po ang sagot mo, Panginoon, para hindi po kami makaranas, Lord, ng spiritual dryness. Lord, ang iyong salita, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, we ask your Holy Spirit to guide us, O God. Speak to us in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, ikaw ay kumilo sa aming kalagitnaan. We welcome you. We rebuke the spirit of dryness in our midst. And we welcome the spirit of time of refreshing. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Holy Spirit, rain down on us. O Holy Spirit, shower us with the grace of God. And Lord, amin pong binubuksan, Panginoon, ang aming mga puso. At tunay ngang pinapapasok, wini-welcome ang spiritual na ulan sa aming mga puso. At pinupuri namin kayo, sinasamba namin kayo, O Diyos, at inaanyayahan namin, Lord, ibuhos mo ang spiritual na ulan sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo, Ama. Pinasasalamatan namin kayo. We give you all the praise. We give you all the glory. In the mighty name of Jesus. And everybody will say, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, paano mapaglalabanan ang spiritual na kasalatan? Kasi po, pagka mayroong pong literal na dryness sa lupain, mayroong pong kakulangan ng pagkain at yan po ay isang mabigat na problema. Pero sa spiritual, nangyayari din yan. Pwede rin ang isang mananampalataya ay makaranas ng tinatawag na spiritual dryness, and that dryness could lead to spiritual scarcity. Mahirap po yun, mabigat po yun. So gusto ng Panginoon, mapaglabanan natin yan. At mamaya babasahin natin yung mga scripture references in which God give us keys. Binigyan tayo ng Panginoon ng susi. Paano mapaglalabanan itong spiritual na kasalatang ito. Ito pong aking dalangin na mangyari po sa church. May solusyon ang Panginoon sa kakulangan na nangyayari sa mundo. Laging kulang ang tao. Laging ang tao merong need na hindi maisasatisfy ng mundo. Meron kasi tayong tinatawag na eternal need or spiritual need na hindi kayang ibigay ng mundo. Only the Lord can satisfy. Kaya si Lord lang din ang sagot. Kaya dapat galing sa salita ng Diyos ang solusyon sa nararamdaman natin o nararanasan natin na spiritual at literal na kasalatan. Amen? Thank you, Lord. Una, paano natin mapaglalabanan ang spiritual na kasalatan o spiritual na katuyuan? Number 1, panghawakan natin ang kanyang pangako. There is no other way but the Lord's way. And the Lord's way is His Word. Walang ibang solusyon sa problema ng sangkatauhan, kundi kinakailangan natin marinig ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sige po,
puntahan natin sandali yung First King, chapter 17, verse 13 to 16. So ito isang istorya tungkol kay Elijah na ipinahayag ng Panginoon sa bayan ng Israel na magkakaroon ng tagtuyot. Sa pamagitan ni Propeta Elijah, sabi ng Panginoon sa mga tao, hindi uulan. Matindi yun. So ito ay reflection ng kanilang spiritual na kalagayan. At sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka sa isang lugar at doon kita pakakainin dahil wala ngang pagkain, wala ngang tubig, walang kasaganang nararanasan noon. Kaya pinapunta siya ng Panginoon doon sa lugar ng Brook Cherith, no? Makikita natin 'yan sa First King chapter 17. So pinapunta ng Panginoon si Elijah sa lugar ng Brook Cherith sa tabi ng Jordan. At sabi ng Panginoon sa kanya, at doon kayo inom ng tubig sa dumadaloy na agos doon sa brook, doon sa sapa. At magpapadala din ako doon ng raven, ng uwak, sa verse 6, na magbibigay sa iyo ng tinapay at karne sa umaga. At sabi doon kumakain si Elijah. So although there were famines, though there were drought, but Elijah, because he listened to the word of God, hindi siya nagutom. So this is how the Lord answer yung pong mga pangangailangan natin. Pero nung magkaroon na ng sobrang katuyuan, yung brook, yung sapa, ay natuyo na rin at hindi na pwedeng makainom ng tubig si Elijah. So, sabi dun sa verse 8, then the word of the Lord came to him saying, arise, go to Sarephat. Pumunta ka naman sa lugar ng Sarephat, belong to Sidon and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So according to the word of the Lord, doon ka naman magpunta sa Sarephat at doon naman kita pakakainin, sabi ng Panginoon. So pagpunta ni Elijah doon sa lugar ng Sarephat, ang sabi dito, so he rose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, indeed, a widow was there. Isang balong babae ang namumulot ng mga stick ng maliliit na kahoy. And he called her and said, please, bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, she called to her and said, please, bring me a morsel of bread in your hand. Bigyan mo na rin ako ng tinapay, sabi ni Elijah dun sa babae. So sabi ng babae kay Elijah, so she said, as the Lord your God lives, I do not have bread. Wala akong tinapay. Alam ng Panginoon yan. Only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go and prepare it for myself and my son that we may eat and die. So this is how terrible yung famine. Yung babaeng supposedly magpapakain kay Elijah ay balo, at ang kanilang na lamang supply ay isang dakot na harina at gapatak na lang na langis sa kanyang takalan. Pero ito ang magpapakain kay Elijah. Pero how long
gaano pa katagal ang famine? Wala pang word si Lord na binibitiwan para ang ulan ay bumagsak. So kung tatagal pa ang famine at ang babaeng ito na inutusan ni Lord na magpakain kay Elijah ay isang dakot lang ang arena at gapatak lang na langis, parang contradict sa word of God. Sabi ng Panginoon, may magpapakain sa iyo. Pero in reality, wala ngang pagkain yung babae. So, minsan ang word of God is not logical. Hindi ito kadalasan in line, no, with your thoughts, with your logic. That is why hindi sinabi na unawain ng isipan, kundi sampalatayanan ng puso. It takes faith. Hindi reasoning of the mind can understand the word of God. Now, yung magpapakain kay Elijah ay kailangan din. May pangangailangan din. So, ibig sabihin pala dito ng Panginoon, ang totoo niyan, gusto ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay ng babaeng ito. Gusto ng Panginoon na ang babaeng ito ay maging patotoo kung paanong nasusolusyonan ang pangangailangan ng tao, whether it is spiritual, whether it is financial or material. Kaya kung tayo, lahat naman tayo, walang exempted, mayroon tayong mga sitwasyon at kailangan ng solusyon. Tama ba yon? Or okay na sa atin yung ating kalagayan sa buhay? Mayroon tayong pangangailangan. For example lang, itong ating building. Paano kami makakapagpatayo ng church? Wala namang kaming pera. Pero would you believe that itong lupa, itong ating ginagamit ngayon, it's the Lord who provide everything. Amen po? So, kung noon, mga 15 years ago, isipin mo, Lord, paano kami mag-akalupa? Wala nga kaming pera. Wala nga pera ang simbahan. Pero gumamit ang Panginoon ng mga tao. Hello? So, talagang ang Diyos ay may kakayanang gumamit. Eto, si Elijah, kailangan niya ng pagkain, pero ang gagamitin ng Panginoon sa kanya, tapos na yung uwak, wala nang uwak. Itong babaeng balo naman, pero itong babaeng balo, sandakot na lang ang arena. Paano to makakapag-provide sa matagalang pagpapakain kay Elijah? So the woman need to also follow the word of the Lord as Elijah follow the word of the Lord. Amen po? Nanon, sabi ng babae, wala akong maipapakain sa iyo maliban sa isang dakot na harina. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Elijah, sabi ng Panginoon sa iyo, as the Lord promise, hindi ka microphone, pwedeng bawasan ng bawasan ng konti. Bawasan mo ng konti, kuya. So sabi ng Panginoon sa kanya, hindi matutuyuan ang jar mo ng oil at ang lalagyan mo ng flour ay hindi masasayad, hindi mawawalan ng laman sapagkat iyan ang sinabi ng Panginoon hanggang dumating ang araw ng tag-ulan. So ito ang salita ng Diyos sa babaeng ito at may dalawang choice yung babaeng ito. Sumunod sa salita ng Diyos, lutuin yung tinapay, yung arena, at pakain kay Elijah, at panghawakan ng pangako ng Panginoon, nakakain sila kasunod ng pagpakain niya kay Elijah. O, wag siyang sumunod doon sa sinasabi ni Elijah, unahin na lang muna nilang mag-ina ang kumain. Anyway,
Bakit naman niya pakakainin ito si Elijah? Sino ba ito? At saka pangalawa, gaano siya ka-sure na si Lord ay magiging tapat kung hindi siya bigyan ni Lord ng pagkain, edi nagutom sila. But alam ng babaeng ito na walang ibang paraan sa pagkakataong yon kundi ang sumunod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, wala na pong ibang paraan sa buhay. Kahit anong gawin nating paraan, si Lord lang ang paraan. Ang salita lang ni Lord ang paraan. Hindi ba kayo excited sa oras na ito? Di ba ang ganda-gandang makarinig ng ganito? Pag may taong nagbigay sa iyo ng magandang idea at sinabi niya, may solusyon sa problema mo. Ganito ang gawin mo. Oo nga, ano? Pero ito, galing sa bibig ng Panginoon sa pamagitan ni Elijah, kakain kayong mag-ina. Hindi kayo magugutom hanggang hindi dumating ang tag-ulan. So this woman chose to believe the prophet. At pinakain ng babaeng ito si Elijah. At sabi ang nangyari ang sinabi ng salita ng Panginoon, hindi masasayod, hindi mawawala ng laman ang takalan ng arena at yung lalagyan ng langis. At sila din kumain na mag-anak, hindi lang sila mag-ina, pati yung kanyang kamag-anak nakakain, pati si Elijah nakakain hanggang dumating ang tag-ulan. So mga kapatid, this same principle is applicable in our time. Ang salita ng Diyos ay naka-update sa panahon natin. Kung kahit sino tayo, kahit maging katulad tayo ng babaeng balo na ito, na wala naman siyang, sino ba siya? Balo siya. Kumbaga outcast na ito eh. Mahina, babae. Diba? Mahirap. Wala nang pagkain. And yet, sa kanya dinemonstrate ng Lord ang kanyang kapangyarihan. So God can demonstrate His greatness, His power, and His generosity. His being rich. Kahit sino man sa atin dito, ikaw ay kayang gamitin ng Diyos na demonstration ng kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. Kaya ngayong oras na to, dapat sabihin mo sa sarili mo, gusto ko maging katulad ng babaeng balong ito. Amen po? Gusto ko na maranasan ko yung kasalatan ay ma-overcome, yung kakulangan ay ma-overcome. Pero ang solusyon, sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maging generous at maging bukas palad kahit na mahirap itong maunawaan. Kailangan natin i-apply ang salita ng Panginoon. That was number 1. Okay, follow what the Word of God said and ma-overcome mo ang kasalatan o spiritual na kasalatan sa iyong buhay. Pangalawa, basahin natin yung 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Meron pong isang church nung panahon ni Paul, na ang church na ito ay parang katulad rin ng church natin, ng Christ the Foundation Church. Ito ay Macedonian church. Hindi sila mga big time na hindi sila mga mayayamang tao. Pero ang sabi dito sa verse 1, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. You see,
Pagka pala ang kasaganaan o ang kagandahang loob ng Diyos ay nasa isang simbahan, na-overcome pala nila ang anumang hindrance. Nagtatagumpay sila sa kasalatan. Katulad rin ng Christ the Foundation Church, yung kasaganaan ng Diyos, yung kasaganahang loob ng Diyos ay kailangan natin para tayo ay maging effective na instrumento ng Panginoon. Para maipakilala natin siya at makapaglingkod tayo sa Panginoon na hindi tayo nahahadlangan. Sabi dito, ang mga Macedonian church, sabi dito, verse 2, that in great trials, sa verse 2, sa kanilang sa verse 2, sabi doon, dumana sila ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. So parang tayo, dumadaan sa matinding kahirapan at pagsubok. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Purihin ang Panginoon. Ang pagiging bukas palad o ang paglingkuran ng Panginoon anuman ang sitwasyon, ito ay isang proven. Ito ay napatunayan na pwede pala tayong maglingkod sa Panginoon kahit ano po ang estado natin sa buhay. So minsan niisip natin, hindi, makakapag-serve lang yan at makakapag-serve lang ako kapag ako ay masagana, kapag ako ay mayaman, kapag ako ay maraming pera, kapag ako ay negosyante, pag malaki ang aking sweldo, yan, pwedeng maging giver yan. Ang akala natin, merong mga tinatawag na gifted sa pagiging giver or parang ganito. May mga taong tinawag sa pagkakaloob. Parang ako hindi tinawag, sila tinawag. Bakit ganon? Hindi po ganon. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kahit ano ang ating kalagayan sa buhay. Papayag ba kayo nun? Na hindi tayo gamitin ng Panginoon dahil hindi tayo mayaman, hindi tayo rich, average lang, ang kita ko ay ano lang, minimum wage. Wala kaming negosyo, wala akong business, so hindi ako pwedeng gamitin. Huwag kayong pumayag na gano'n. Dahil sa Bible, sabi ng salita ng Panginoon, mas pinipili ng Panginoon yung mga hindi mo inaakalang pwedeng gamitin ni Lord. Katulad ng binasa natin kanina, yung raven, yung uwak. Madamot siguro na isa sa pinakamadamot na ibon. Pinakahirap utusan yan. Pero bakit ginamit ni Lord magdala ng tinapay at karne kay Elijah? Because Elijah obey. Elijah follow the word of the Lord. Yung babaeng balo sa Sarephat, balo na ito eh. Taghirap. Gutom. Isang dakot-ari na. And yet, this woman was able to be used by the Lord to feed Elijah. And eventually, she was able to feed herself, her children, and his household because this woman listened to the word of the Lord. Kaya alam mo, wala ka nang dapat intayin eh. All you need to do right now is to listen to what the Lord is saying right now. Hindi mo kinakailangan magtagal o dumanas ng spiritual drought sa buhay mo.
Hindi yan kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, tayo ay maging isang garden na showered by the grace of God at hindi tayo tuyot. God wants us to be fruitful. All we need to do is to listen to what the Word is saying right now, believe it, put action on it, and you will experience its result. Amen? So yun po ang pangalawa. Paglingkuran natin ang Panginoon, anuman ang ating sitwasyon. Kahit estudyante ka, kahit walang-wala ka, katulad dito etong mga taga-Korinto, ang sabi nga dito sa verse 3, ano sabi sa verse 3? Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Sabi ni Pablo, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. So ito pang mga taga-Macedonia ang nakiusap kay Pablo at sinabi niya, huwag nyo kaming hayaang, huwag nyo, ibig sabihin, tanggapin nyo ang aming nakayanan. At nakikiusap kami, sabi niya, bigyan nyo kami ng pagkakataon. Ang yaman ng mga taga-Macedonia. Mayaman sila sa kagandahang loob ng Diyos. Alam nyo, kung pipiliin natin maging mayaman, mas magandang maging mayaman sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi sa Bible, ang tunay na mayaman ay hindi yung prosperous lang materially. Although it's good to be prosperous. And that is one of the will of God in our life. Pero kahit po yung mayayaman, kung hindi naman sila masagana sa kagandahang loob ng Diyos, they are not experiencing the abundant grace of God in their life. Kapag hindi sila motivated ng grace of God in their life, pag wala silang nag-uumapaw na puso dahil sa biyaya, sa masaganang biyaya ng Diyos na ibinubuhos, hindi rin aagos. Hindi rin sila magiging generous giver. Kahit mayaman sila, tignan na lang natin sa panahon natin ngayon, tignan mo. Bakit may mga milyonaryo, mga nangyari na to, etong lately, nabalitaan naman natin yan, di ba? Mga DPWH, contractor na billion ang naiuwi. Billion ang mga pera, ang mga higaan nila talaga naman, literal na pera talaga. Bakit hindi sila makontento doon? At bakit patuloy na ang sistema nila ay magkubet ng magkubet at i-plunder nila ang kabanang-yaman ng bansa to the point na yung mga binabaha na ginawa nila ng project para maiwasan ng baha ay lubog pa rin sa baha. At yung sinasabi lang nagawa nila ng project, wala namang project kundi ghost project lang. Dahil ang kanilang intention lamang ay mag-gain ng mag-gain. Though they have already so much and still they are wanting for more because there is no abundant grace of God flowing in their heart. There is a scarcity, a spiritual scarcity, o mayroong kasalatang spiritual sa puso nila na sinasatisfy nila ng worldly things. And though they have all of this, pag wala ang biyaya ng Diyos sa puso ng isang tao, wala siyang bukas na palad, ang gagawin ng tao ito ay isasatisfy niya ang sarili niya ng maraming mga bagay para magkaroon ng magkaroon, and yet still he is still lacking. So hindi sa kanila ibinigay ng Diyos ang kakayanan na maranasan ang spiritual na kasaganaan. Ang spiritual na kasaganaan ay sa mga Kristiyano lamang na mga mananampalataya ipinagkaloob. Amen?
Church, alam nyo ngayong oras na ito, I am praying and I am declaring, dumadaloy ang wisdom ni Lord ngayon. Wala itong pinagkaiba sa panahon ni Elijah that the Lord is speaking to us and He wants you to experience breakthrough. Alam mo, sa Bible, kung babasahin mo ang Bible, ang dami mong mababasang miracle dyan. Pero lahat ng mga miracles na nangyari dyan, katulad ng pagpapakain ni Jesus ng 5,000 men, 5 tinapay lang yun eh. At 3 pirasong isda. Nabigay lang ng bata. And yet, nung ipunin lahat ng mga tira, ay umabot ng 12 tikles na tinapay. Alam nyo, God can use you even though you are just like the lad, yung batang yon na may 5 tinapay, na dinonate niya. And yet, Jesus was able to feed the 20,000 people with many surplus left. Hindi yun sa panahon lang noon pwede mangyari. It can happen today. God want it to happen to you. Bata lang yun, ginamit ng Panginoon. At magbasa ka pa ng Biblia, ginagamit ng Diyos yung mga insignificant na mga tao sa Bible. Alam natin yan kung paano si Pedro nanghuli ng isda at wala siyang nahuli. Nangyayari din yan sa mga Kristiyano na kahit gawin mo na ang lahat ng effort mo, hanggat hindi ang salita ng Diyos ang ipuput mo into action, ang effort mo ay hindi sapat. Only when Peter listened to the word of Jesus, and when Jesus told Peter to go and launch into the deep for a catch, that's the only time when Peter said, Lord, magdamag kami ng huli, wala kami nahuli. But at your word, I will go and throw my net. And when Peter did what the Lord told him to do, Peter was so amazed of the great miraculous catch of fish. It will happen to you now. It could happen to anybody of them, sa ating lahat. Are you excited for that? Hindi ito, hindi ito. Walang dito, walang qualification dito. Ano ka ba dito? College graduate ka ba dito? Ano ba ang tinapos mo? Ano ba ang negosyo mo? Ano ba ang, saan ka ba employed? No, it doesn't. I tell you, God can use anyone. Pangatlo na puntos, paano natin ma-overcome ang spiritual na kasalatan at maranasan ang spiritual na kasaganaan? Pagkalooban natin ang Panginoon ng mabangong handog. Ano bang ibig sabihin ng mabangong handog? Literal ba ito na mabango? O nakikita ng Lord anong laman ng puso ng isang tao kaya sinabing mabango? Dahil ba tinitignan ni Lord yung amount? No, it's not. Tignan natin sa Bible. Basahin natin to. Luke chapter 21 verse 1 to 4. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Hindi naman siya against sa mga mayayaman. Tandaan natin yan, ha? Gusto ng Lord na tayong lahat ay masagana at kanyang pagyamanin. Nakita rin niya ang isang dukhang biyuda, nagulog ng 2 salaping tanso. Verse 3, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Ako may suspecha ako na itong babaeng biyudang ito na nagulog ng 2 kusing, nabasa niya siguro yung istorya doon sa tagpo ni Elijah, na nagpakain kay Elijah ay isang babaeng balo, na ibinigay niya yung kanyang huling dakot na arena
and the Lord supply all his need. Siguro itong babaeng balong ito, because of desperate na kanyang buhay, sabi niya, this time, hindi na aking sariling lakas ang gagamitin ko. Magtitiwala na ako sa Panginoon, katulad noong nabasa niyang babaeng balong nagpakain kay Elijah. Kaya sabi niya, itong 2 kusing ko, ibibigay ko na sa Panginoon. At nung makita ni Lord, itong babaeng balong ito, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, mas higit ang ibinigay ng babaeng balong ito kaysa sa mga naunang nagbigay. Sapagkat ang mga naunang nagbigay ay nagbigay base sa mga labis na meron sila. Ngunit ang babaeng ito, ang binigay niya, ang lahat ng buo niyang kabuhayan. Alam nyo, kaya nagiging mabango ang isang kaloob sa Panginoon. Hindi lang dahil sa amount, whatever amount it is. Ang mahalaga sa Panginoon ay gaano ito kahalaga sa nagkaloob. Kasi kung totoo naman, no? Tayo naman lahat mapagbigay. Amen? Nagbibigay po ba kayo? Bukas palad po ba kayo? Di ba napakasarap magbigay? Tama ba yon? Pero, sa pagbibigay ba natin, kaya ba tayo nagbibigay? Eto kasi basura na to eh. Eto kasi wala naman itong paggagamitan eh. Eto kasi, di ba? Kaya mo bibigay, surplus. So, it costs you nothing. Sa pagbibigay mo pa nga, mas marami ka pang kaluwagang na ano, kasi sa tingin mo kasi wala naman itong pakinabang. Kaya pag binigay mo, pakinabang sa'yo. Yung mga ganun pagbibigay, okay din yon. Walang masama doon. Hello? Hello? Pero itong biyudang ito, ang kanyang kaloob ay hindi dahil sa itong 2 kusing ay wala namang silbi sa kanya, kaya niya ibinigay. No! Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ang babaeng ito ay nagbigay ng mas malaki sapagkat ang lahat-lahat na ng buo niyang kabuhayan ay naandito na sa 2 kusing na to. Alam niyo, tinignan ko po at kinuwenta ko itong 2 kusing na to kung anong amount dito. Ito po isang copper coin, na itong 2 copper coin na to, equivalent ito sa 1 of the 64 part ng isang dinari. Ang isang dinari sa panahon ni Jesus Christ ay sweldo para sa isang maghapon. Okay? Sweldo sa isang maghapon. Hatiin mo yung 1 denary sa 64 part. At yung 1/64 ng isang denary ang halaga ng 2 meats. So, ikinuwenta ko yan sa peso, sa dollar, 0.02 dollar. So, sa peso, pumatak lang yan ng 2 pesos and 30 cents. So, ang halaga na ibinigay ng babaeng ito ay 2 piso at 30 centavos. Mga kapatid, hindi po tutunog ang offering box doon. At hindi po yun makakapagpabago ng sitwasyon, ng pangangailangan ng templo ng panahong yun. And yet Jesus ay nagbigay ng kakaibang papuri sa babaeng yon, even to this point, even to this very hour, naririnig nyo yung ginawa ng babaeng ito. This is how Jesus honor this poor widow. Unawan niyo po ko? At ilang simbahan pa sa buong mundo na ang pangangaral is about this poor widow na nagbigay ng 2 kusing. This is how Jesus want to reward every person na nagsaserve sa kanya na mayroong kahulugan ang kanilang paglilingkod. Alam nyo, sa Bible, mayroon 2 naghandog. Diba sa Old Testament, sino naghandog? Si Cain. Si Cain at si Abel. And alam naman natin na nangyari, tinanggap ni Lord yung kay Abel at yung kay Cain, hindi niya tinanggap. Well, karapatan ni Lord kung kanino yung tatanggapin niya at kanino yung hindi niya tatanggapin. Amen po? Pero nagalit si Cain kay Abel dahil hindi tinanggap yung kanya, samantalang yung kay Abel tinanggap. Ang sabi ng Bible, ang inihandog ni Cain ay yung mga tanim niyang gulay, which sa tingin ko naman,
I don't know, but yung binigay ni Abel ay galing sa kanyang mga kawan. Which hayop na ginilitan at nag-alay ng buhay. So between the two kind of offering, ano ang tinanggap ng Panginoon? Yung handog na may dugo. Yung mayroong sacrifice. Yung mayroong buhay. Yung may pag-aalay ng buhay. Doon pinapakita doon na ang Diyos, He doesn't need anything from us. Kailangan ba niya ng dinuguan? Kailangan ba niya ng pork chop? Kailangan ba niya ng karne? Wala siyang need. Tayo ang nangangailangan, and the reason why gusto niya tayo maging open hand, maging bukas palad, because kung mayroong makakatugod sa ating need ay ang Diyos. At gusto ng Panginoon, kilalanin natin siya with our offering. With how we honor God. We recognize that He is the source. Kaya tayo nagkakaloob ng mabango. Dahil alam natin galing sa Panginoon ang lahat. At kapag alam natin galing sa Panginoon ang lahat, iyon ang gamot sa pagiging tikumampalad. Kaya tayo nahahadlangan sa pagkakaloob. Akala natin, bunga ng pagod ko ito. Ako nagtiyaga dito, kaya ko ito nakuha. Akin to! At walang makakakuha nito sa akin. Alam mo, kapatid, iyan ang isang mabigat na problemang kailangan ang solusyon dyan ay pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin ay nasa sarili natin, kaya tayo nahahadlangan. We only believe that mayroon lang tayo dahil sa sarili nating lakas at hindi sa tulong ng Panginoon. Sa Biblia, ang tinuturo ng Biblia, ang tao ay sa Panginoon lamang nakakaabot ng lahat ng kailangan niya. Kaya sa Panginoon siya tumingala at umasa at magtiwala. Kaya, itong 3 points na aking nabanggit ay kailangan nating ibulay-bulayin sa sarili natin. Una, para magamot natin ang spiritual dryness in our spirit. Which, ito ay nangyayari. Ito ay bahagi ng ating paglalakbay sa spiritual. Pero hindi dapat itong mangyari sa buhay natin. Ma-overcome dapat natin ang dryness na yan. With three steps. First, let us listen to what the Word tells us. Katulad ng ginawa ni Lord kay Elijah at ginawa ni Elijah sa salita ng Diyos. At anong ginawa ng babae sa Sarephat? Naniwala siya at nakinig sa salita ng Diyos. Then, the Lord moves and the woman overcome the spiritual poverty and scarcity and dryness in her life, and he experienced the abundance of God. You will experience the same. Walang sinisino ang Panginoon. Amen? And there is a hindrance, doubt, and fear. Will you allow doubt and fear to take control of your life? No, I will not. No, you should not. You need to overcome that by faith and trusting in the Word of God. Are you ready for miracle? Church, paano kung nakikita mo yung kabila? Paano yung nakikita mo yung kapatid mo nakakaranas ng ulan at dyan sa tabi mo hindi umulan? Paano kung magkatabi kami ni Brother Nanding? Umuulan sa upuan ni Brother Nanding, tuyot na tuyot sa akin. Hindi ba ako, bakit ganon? Magkatabi lang kami, ba't kay Brother Nanding, umaamog at umuulan? Sa akin, tuyong-tuyo. Magkatabi lang kami.
Pwede mangyari sa atin yan dito, pero wag kang pumayag. Lord, gusto ko rin, nasa posisyon niya. Ano bang posisyon niya? He did what the Word of God told him to do. Put God's Word into action. Sabi ng babae, sabi ng Panginoon sa babae, pakainin mo muna si Elijah, and then di ka mawawalan. Oo, pakainin ko muna to. And the rest, wala ka na talagang kakainin. Dahil hindi mo ginawa sinabi ng salita ng Panginoon. Pangalawa, i-honor mo at paglingkuran si Lord ng mabangong handog. Katulad ng, paglingkuran mo si Lord kahit anong sitwasyon. Katulad na ginawa ng taga Macedonian Church. Sila pang nakiusap, huwag nyo kaming pigilin sa pagtulong, sa pagkakaloob. Gusto naming magamit kami ng Panginoon. Hello? Amen? Ang pagiging bukas palad, kay bata ka, kay byuda ka, kay ito lang meron ka, buksan mo ang palad mo at hayaan mong kung anong laman yan, purihin mo ang Panginoon. Pangatlo, ano sabi doon? Handugan mo si Lord ng mabangong handog katulad ng ginawa ng biyudang ito. And the Lord commended that woman. And even right now, what this woman did will never be forgotten. It will always be remembered for the rest of eternity. Kahit pagdating natin doon sa kingdom ng Panginoon, mabubuksan pa rin natin ang aklat ng Lucas at mababasa mo doon ang ginawa ng babaeng balong ito. It will never be forgotten. It will be eternally remembered by the Lord. Mga kapatid, just simply trust what the Word of God said. That's the only way to overcome this spiritual dryness that is being experienced in this world. Only Christians has the access for this abundant grace of God. Amen? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Talakpakan natin ang Panginoon. We worship you, O God. Hallelujah. Lord God, we give you praise. We give you all glory. Amen. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And by the way pala, meron pala akong proposal sa inyo. If you will allow, just to remind you of the power of an open hand. Sa Sunday, maglalagay tayo dyan ng isang lalagyan, isang box. At sa inyong mga bahay, every time kayo magsasaing, just to remind you and give you an opportunity to practice and to operate, no, in this gift of grace. Grace. Binigyan tayo ng gift of grace. Being given this gift of grace, we have the power to be a blessing. Amen? So, magsasaing kayo every day. Kung ilang beses kayo magsaing, kung once a day kayo magsaing, kuha kayo ng isang dakot na bigas, mula doon sa tinakal yung bigas. Ilagay nyo sa isang lalagyan. At kung magsaing uli kayo bukas, o kaya mamaya, dumakot uli kayo ng isang dakot at ilagay mo uli doon sa lalagyan. And then, pagdating po ng Sunday, bubuhos natin doon at sasabihin natin, Panginoon, I want to have an open hand as your hand was open. Make me let me have an open hand. Bukas palad. Kung ang Diyos ay bukas palad na nagkakaloob, dapat maging katulad rin tayo ng Panginoon na maging bukas palad. At yung pong ipunin natin, bigas na yon can be used to reach out sa mga mission natin, or kung meron tayong mga bisitang kailangan ng i-bless
ay meron tayong something to bless. Okay ba yon? Okay ba yon? Parang wala yatang nag-okay. Bukod sa mababawasan ang inyong mga carbs, which blessing sa inyo yan, gagaan kayo ng konti. Yung ganun daw talaga ang mga generous sa tao. Yung imbis na mag-Starbucks sila, ano lang sila, yung doon na sila sa Copti na lang sila, Copti. So, nagle-less sila ng gastos para may masave sila. Yan po yung mga creative way to maging generous tayo. Imbis na, di ba, 3 times ka na umu-order sa Starbucks, once na lang a day. Or kung 3 times a week, once na lang nagbabawas ka. Pupunta ka na lang sa brew. Ano ba yung brew? Yung dito? Sa Big Brew ka na lang or kaya sa Copti na lang. Tapos yung na-save mo, hallelujah! Ay pwede mo idagdag sa building fund. Ano kaya yung dating nun sa puso? Alam mo, pagka ang isang ang paglilingkod natin sa Panginoon ay ina-actuate natin, nagiging totoo, nagiging realistic yung pagmamahal. Mas na-express mo kay Lord. At dahil na-express mo kay Lord, yung pagtitiwala mo, yung paglilingkod mo, yung paghahandog mo, mas lalo at totoong ma-experience mo yung lalong pagdaloy ng kanyang biyaya sa iyong buhay. Gusto mo ba yon? Kasi yon ang pinakamahalaga na ang isang Kristiyano kahit sa simpleng paraan ay naia-actuate niya, naia-actual niya, napapractice niya, na-exercise niya at nakikita niya na bahagi siya ng galaw ng Diyos sa mundong ito. Bahagi siya ng pagkilos ng Panginoon at tayo ginagamit ni Lord kahit sa simpleng paraan. Pag nakita mong nangyayari sa buhay mo yun, nakikita mo rin ang Diyos kumikilos sa iyong buhay kung paano ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Amen po? So, church, I declare right now, I declare to each one of you, maging sino ka man, sa pangalan ng Panginoon. Taas mong dalawang kamay. Lord, I pray and I declare right now na higit pa sa ginawa mo sa mga nakalipas ng panahon, gagamitin mo ito mga kapatid kong ito. Lord, hindi na siya mamumuhay sa spiritual na kasalatan. Hindi na po siya magiging under this dryness or this tinatawag na spiritual drought or famine. But Lord, I pray na yung abundant grace mo na noon pa lang ay pinakita mo na long time ago, and from generation to generation, you have proven that you are amazing God. You are a generous God. You are the God who show wonders. And you are the God na wala kang sinisino. Anybody who want to be part of what you are doing, and those who really want to listen, follow your instruction, you will going to use them, and you will going to prove to them, Lord, that you are God, and you are still the God who is in control. Can we sing that song? You are not created. You are not the God. Sing it. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God who's anything we can give. By your plan, that's just the way it is. You are not the God created by human hand. You are not the God
depend. You are not anything we can give. You are strength. That's just the way it is. From before time began, you were on your throne. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You were. You were on your throne. You were God alone. And right now, you are on your throne. You are God alone. None can contend. You're the only God who's worthy. Anything we can give. Come on. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. Yes, Lord God. Right now. I want everybody to come here at the altar. Come on, everybody come. All of you come here and I will pray for you. Come on, everyone. With a lifted hand. With a lifted hand. Come on. And right now, come on. Lift up your hands to the Lord. Come on, come closer, come closer. And right. Come on, hallelujah. Let's worship the Lord. In Jesus' mighty name. Unstoppable. Yes. You're unchangeable. You're the same yesterday. Come on. Unstoppable. Unstoppable. You're unchangeable, Lord God. You're unshakable. You're unstoppable. Congregation, sing it. You're unchained. Sing it, church. Declare it. You're unchained. In the Spirit, sing it. Lord, you're unchained. You're unshakable. Jesus, you're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. You're unchangeable.
what you are. You are God. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah, hallelujah. Do not be afraid, for I, the Lord, say, I am the God who does not change. I am a God who is the same yesterday, forever. I am still the God who sits on the throne, and I reign, I rule. I have in my hands all the power, all the authority is in my hand. And right now I'm telling you, do not be afraid, for I will walk with you. I, the Lord, said to you, do not be afraid. Though you walk through the water, you will not get drowned. Though you walk through the fire, you will not get burned. For I am the Lord who chose you. I am the God who is the same yesterday, today, and forever. Do not be afraid. I will never leave you, nor will I forsake you. I, the Lord, will provide for you. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, I declare, put your hands on your heart. Put your hands on your heart. Father, I declare that I rebuke the fear. I rebuke the doubts, all the negative thoughts, all the negative feelings, lahat ng mga seed na hindi galing sa'yo, binubunot ko. Only the seed of the Word of God. Only to the voice of the Lord I will listen. My heart will listen. Only to the voice of the Lord. And I believe what the Lord said in His Word will happen in my life. The Lord will going to pour out His abundant grace in my life. Right now, I declare to each one of you, to each one of you, to every young people, every young man and women in this place, every man, every father, every mother, every individual right now to you, I declare that your life will never be the same again. The Lord spoke His word. He will perform what He said. From this time onward, you will never be the same. You will walk in your high hill. Nakatayo kayo sa mataas na lugar. Lalakad kayo sa spiritual na dimension. Lalakad kayo sa espiritu at hindi sa mundong prinsipyo, kundi sa espiritu ng Panginoon. Lalakad kayo, mamumuhay kayo tulad ng mga agila, hindi tulad ng manok. Lalakad kayo at hindi mapapagod, tatakbo kayo at di manlulupaypay. Dahil sa espiritu ng Panginoon na gumagalaw at kumikilos sa inyong buhay. Hindi sa laman, kundi sa espiritu. Hindi sa paraan ng tao, kundi sa pamagitan ng espiritu. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Declare mo sa sarili mo. Buksan mo labi mo. Sabihin mo ngayon ang pangako ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo, I will never be the same again. I will walk in the Spirit. I will not walk according to my own understanding. I will trust the Lord with all my heart. And the Lord will going to prove His word. He will going to show up. Hindi niya ako iintiyanin. Magpapakahayag ang Diyos sapagkat ako ay nagtiwala sa Kanyang salita. I tell you,
You're going to see it with your eyes. You will going to experience it. Mark this day. Mark this day. The Lord said to you, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Buksan mo lang ang palad mo, maliit man ang kaloob mo, gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo, paglingkuran mo si Lord ng buong puso tulad ng ginawa ng babaeng balo, ang Panginoon ay hindi bibigo sa lahat ng sa Kanya magtitiwala. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. Ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay laging sumayo. Umuwi ka, dala ang Kanyang kalakasan. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong buong pamilya. Pagpalain ng Diyos ang iyong kalusugan. Pagpalain ng Diyos ang iyong puso. Pagpalain ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Pagpalain ka ng Diyos ng karunungan. Pagtagumpayin ka ng Panginoon. Pag umapaw ka sa biyaya ng Diyos, ngayon at magpakilanman. Hallelujah! Everybody say, Amen! Hallelujah! You're all blessed. You're all blessed. In Jesus' name. Amen. See you Sunday po at first service, and we will proceed to Muntalban at our second service. God bless you all.